50% discount sa gamot, kainan at iba pang bilihin. May libreng sine at parking pa. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng mga kababayan nating senior citizen. Pero paano nga ba mas ma-enjoy ito ng mga kababayan nating elderly? Ito rin mismo ang katanungan ng libo-libong senior citizen sa bansa, lalo na kung ang inaasahan nilang payout ay hindi pa naaaksyonan. Magandang araw sa ating lahat mga ka-members. Ang ating pag-usapan today ay tungkol sa budget ng gobyerno para sa ating mga seniors kasi ito palagi ang sinasabi ng ating mga senior citizens, bakit kami nakakatanggap sila hindi? Nasaan na ba napunta ang budget na sinasabi ng ating gobyerno? So ano ang dapat mong malaman? Pakinggan natin ang panayam ng ating nasa gobyerno, no? Ang mga nakaatas para sa NCSC, okay, at saka DSWD. Pero today, ating pag-usapan or ating pakinggan ay yung nasa Senado, no? Ano ba nasasabi nila? Saan napunta ang budget, no? Or meron na bang budget dito? Kasi may mga lugar na meron na, nakakatanggap na sila. Bakit? Meron pa silang pension, meron pa silang mga allowances from their cities and barangays, no? Bakit ang iba wala? Kahit 500 man lang, wala, no? Unfair, hindi pantay-pantay. So alamin natin yan ngayon. Okay. Now, if bago ka pa lang sa aking channel, pakisuyo yung i-subscribe, like, share, and click the notification bell para alam mo ang susunod natin na mga video uploads, right? Mula noong nasa pangangalaga na ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang pamamahagi nito mula noong Marso, ongoing pa rin ang registration ng senior citizens dito at di umano'y wala pang implementasyon ng inaasahang payout. Kumusta na nga ba ang takbo ng sinasabing ongoing registration na ito? Ano na nga ba ang estado ng budget para sa mga senior citizens sa ilalim ng NCSC? Kailan kaya tuluyang maipapatupad ang pamamahagi ng payout para sa mga kababayan nating senior citizen? Ito at ang iba pang kaugnay na issue, pag-usapan natin kasama sina Mike Defensor, Dante Marcoleta at Ace Barbers. Komento, Kuro-Kuro, Sambayan ng Pilipino. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat at syempre nandito naman ho tayo sa ating episode ng diskusyon sa Diretsahang Makatwiran at Makatwirang Diretsahan. Anyway, wala ngayon dito yung dalawang kasama kong senior citizens, si Ace Barbers at saka si Dante Marcoleta. Pero natutuwa naman ako dahil ngayong gabi, alam nyo, matagal ko na hutong kaibigan. And sorry, medyo bias ako kasi nakita ko to na naging mayor, nakita ko yung kanyang ginawa nung nandun siya bilang mayor. In fact, konsyal pa lang. Nakita ko na siya, magkaibigan na kami. And I was surprised nung nakita ko na nandun pala siya sa ating bagong tinatag na National Senior Citizens Commission. Kasi hindi ko alam na senior citizen na pala siya. Pero anyway, nandito naman ang napakagaling natin na, ang tawag ko nga sa kanya si Mayor, pero now he is the chairperson of the National Senior Citizens, the National Commission of Senior Citizens, ang ating pong kasama, Attorney Franklin Quijano. Attorney Franklin, Mayor Quijano, magandang gabi sa iyo. Good evening, Sec Mike. I'll call you Sec Mike kasi that's how I... Tama, nung magkasama tayo. Tsaka you're very efficient as a secretary. Thank you. I'm very happy na I'm being invited here and I hope I'll be able to answer the difficult questions that you'll be asking. I'm sure masasagot mo yan. Actually, si Attorney Franklin at Mayor Frank Quijano, katulad ng binanggit ko, matagal ko na siyang kilala. Nakita ko rin yung development ang ginawa niyo sa Iligan when he was still mayor. In fact, ang nare-recall ko, malaki ang involvement natin kaya madalas tayong magkita noon because of the peace process. Correct. You were the head of the government panel on the peace process kasi si Mayor grew up in those areas, no? Marawi, Lanao, and all those areas. Tama ba, Mayor Frank? Yeah. Para makilala ka na ng ating mga kababayan. Yeah, and of course, pasalamat din ako
kay GMA because Yes. she was the one who really said, help me over the rejectionists. Yes. Kasi ang isang position ng mga narinig ko na pag mag-peace process ka, huwag kang mag-peace process sa isang grupo lamang. Yes. Lubos-lubusin mo na yung mga nakipaglaban, na nahati. Yes. So, I was one with the President GMA at the time, to ask for the resolution. And maraming nangyaring mga developments. In fact, may mga crying moments kasi akala ng mga tao sa ground na wala na ang gobyerno. Yes, yes. And then here comes the dialogue process. Yes. At nabigyan ng attention. Okay, and in addition to that, alam niyo po to si Attorney Frank, para lang po sa mga senior citizens natin, you are in good hands. Kasi itong pinagdaanan nito, nanggaling to sa hirap. I'm sorry to say, hindi sa pero talagang nanggaling to sa hirap, nag-aral to, scholar to. From elementary to college to law. No, yung law mo is University of San Carlos. Opo. So, Cebuano rin to. And kaya, ang puso nito talagang para sa mahirap. And of course, ngayon, ang mandato mo, hindi lang iligan. Opo. You are now talking of the entire country. Lahat ng senior citizens sa ating bansa. Sa ngayon, kanina sabi ko, Tony Frank, ilan na ba tayo ngayon? 9 million na ba? And you replied to me, yeah. Senior ka na ba? Hindi pa. Sabi ko kasi si Marcoleta at si Ace Barber San Sirio eh. Si Dante Marcoleta. Pero you'll be doing your best because mag-a-aspire ka. Yes, of course. And ako, alam mo, natutuwa ako because anyway, go back to my question. Ang sabi ko kanina, 9 million ang senior citizens. Sabi mo, you are now looking at it at about 11. 11 million. So, 11 million na sa ngayon. At, syempre, pangalawa dyan, ang katotohanan naman, and I'm not sure about, I don't have the data with me, pero alam ko, ang senior citizens ng Pilipinas, maganda talaga ang benefits compared to the other senior citizens benefits at support sa ibang bansa. Di nga, sir. Parang, di ko nga alam pero sa Amerika, maraming natatanggap yung mga, ang kanilang mga senior citizens doon, no? At saka implemented talaga. Bakit? Anong nangyari sa atin? Hindi lahat nakakatanggap, no? Hindi implemented ang lahat. Kasi ako, nag-upload din ako ng mga government, mga government videos tungkol sa US. Sa US benefits. Kasi mai-compare ko yung natin, yung benefits ng ating mga senior citizens dito sa Philippines at saka sa Amerika. So far sa aking na-upload sa iba kong channel, no, nalalaman ko mas maganda eh. Hindi ko alam kung bakit nasabi ni Sir na mas maganda daw ang benefits ng mga senior citizens dito sa ating bansa. Pero panoorin natin ulit. Mike, you have really nailed that right in the Kasi sa ibang bansa walang yung sa airport na senior citizen lane. Yes. Wala yan sa ibang bansa. Wala yan. Dito sa Pilipinas, nag-enjoy pati foreigners. Okay. Oo. Tungkol diyan yung kasi culture na natin yan na tawag dito, halimbawa yung sinasabi ni Sir Quijano na sa airport, no, talagang kahit foreigners doon, naka-experience sila ng VIP treatment doon dahil nga seniors na, mga older persons. So, inuuna talaga sila. So, isa yan wala din sa ibang bansa like sa Amerika. Tuloy natin, panoorin to. Kasi kung senior citizen sila, madali na silang makapagkuha ng ticket, sakay ng aeroplano. And so we have so much in benefits. Yung sa sine. Yung sa sine. Sa ibang bansa, wala no? Oo, pati yung 20% discount. 20% discount, no? And in fact, 20% discount nila for all goods na to, di ba? For almost everything. Actually, basic essentials. Yes. Yun yung mga kinakailangan. Okay. But again, a lot of things have to be done and we are still new. Yes. So may mga ilang nagrereklamo na, but ang tubig wala. Yung mga ganon. Oo. So Pero kuryente, kasama na. Tubig at kuryente actually, 5%. Yes, oo. So may mga benefits and we need to really ask the seniors in the many areas,
may ganun bang benefit na nasa inyo? Kasi kung wala, tulungan tayo. We will have to really convince the electric cooperatives, Yes. Meralco and all na mabigyan ng benefit. So, Ay, totoo din 'yan. Kasi nga nakatanggap din ako ng ng message from telecommunication na sabi dito, 4-piece member ka ba? At saka hindi lang 'yun ang 4-piece 'no, kundi yung mga, senior citizen at, PWD 'no, na meron din silang mga discounts sa tubig at saka sa kuryente. Sabi dito, magdala lang sa inyong or sa iyong distribution utility ng ID, latest, electric bill at i-fill out ang form na ibibigay para sa discount sa kuryente. So, ang public service reminder, this is a public service reminder from the National Telecommunications Commission and the Department of Energy. So, tama yung sinabi ni Sir. Okay, patuloy natin panoorin. meaning to say, kasi nakita ko yung senior citizens law, nagulat nga ako 3 batas na to, no? From, ngayon may 99994, from Apat na. 734, apat na! 11916. 11916. Okay, so in essence, pinapalawak ng gusto yung suporta sa ating mga senior citizens. Yes. Okay? And itong latest naman na batas is the creation of the National Commission on Senior Citizens. Yung 11350. Okay, so... So, Attorney panglima Frank, yan. Okay, panglima naman. Sorry, ito yung opisina. Yung 4, yung expansion ng services at tulong sa ating mga senior citizens. Opo. Okay, so Attorney Frank, ano tong opisina mo? Kasi na-approve lang to is kanina sabi ko 2020. You corrected me, sabi mo 2019. Opo. So technically, you na-implement mo siya or ini-implement mo siya starting 2020. Opo. So ano tong opisina mo at anong kaugnayan nito sa benepisyo at tulong sa senior citizens? Okay. If you look at all the laws, ang dami ng batas sa SecMike. Okay. May saligang batas, Yes. which says that it's the duty of government to protect the welfare, di ba? Okay. At may mga batas na, 7432, 9257, 9994, Yes. and the latest is 11916. I think this is a brilliancy move of government. Okay. Na may isang sectoral office under the office of the president na tutuhog ng lahat na trabaho para sa senior citizens. Makat kita. So hindi ka under DSWD. Hindi po. Office of the President ka. Opo. Okay. Go ahead, Attorney Khan. And Which so- is good, mas powerful. Yeah, so Okay. all the laws ay ini-integrate na natin. So ang National Commission of Senior Citizens is an integrator office Okay. ng mga benepisyo. Kasi nung una, may benepisyo na sa DOH, may benepisyo sa PhilHealth, Okay. may benepisyo sa DSWD, Oo. DTI, DOLE, di ba? Okay, yeah. So we are trying to integrate all this. And of course, this is a whole of government approach. Hindi pwedeng tanggalan mo ng trabaho sila, kundi Yes. nagko-coordinate lang tayo at nanghihingi ng tulong. And one of the very program na nakikita akong pwede mong matulungan, Sec Mike, Yes. at nanghihingi na ako ng tulong ngayon. Approve, syempre. The senior citizens have so much skills to share. That's right. The senior citizens have the vast reservoir of skills, experiences, wisdom, and all. Of course. At Oo. gusto pa nilang magtrabaho. Tama. Ngunit may batas na nagsasabing porsigido kang mag-retire at 65. Okay. May batas na nagsasabing hindi ka natatanggapin sa GSIS at SSS at Okay. 65. Yes. So, malakas ka pa, marami ka pang magagawa. At may galing, di ba? Lahat na, nandyan na. Ilan lang ang consultant na kinakailangan. Hanggang consultant ka lang at ang consultant ay walang insurance. Oo. So kung nagtatrabaho ka at wala kang insurance, ano mangyari? Hindi ka covered Oo. ng compensation loss. Yes, So, yes. Pakaganda nung sunod-sunod. Opo. No? Dumadami ang nagre-register directly to the Office of the Senior Citizens. And the link is www.ncsc.gov.ph. ncsc.gov.ph in short. So please help us and please ask your senior citizens register dahil mas madali ang trabaho, mas maraming programang magawa tayo with an online registration. Okay, so hopefully marami ang natutulungan at nalilinawan sa explanation ng ating nasa mga senior citizen head na nasa NCSC si Sir Quijanoy, no? All right, so if meron ka pang hindi klaro, meron ka pang mga katanungan, comment mo lang yan sa comment section. Pagsikapan nating sagutin yan, okay? So have a wonderful day and stay safe everyone.
Salamat.